Guys, namalengke ako kahapon. Tas ngayon, parang sama ng pakiramdam ko ngayon. Sinisipon ako, tas nanamlay. Sana allergy lang to dahil ang hirap magka-COVID ngayon. Na ako mag-isa dito. Yung malengke lang ako kahapon, tapos nagkabit ako nito. Sabado kahapon eh. May 31 kahapon ako nag-ayos dito, naglinis ako, tapos sa malengke. Tapos ngayon, June 1 ng madaling araw, masakit ulo ko. Tapos wala pa naman akong sore throat. Ikain ko na lang to ng mga masustansyang pagkain nga. Pakabusog ko para makas-resistensya ko. So yan guys, 36.6 naman. Medyo hindi pa rin, masama pa rin yung pakaramdam ko ngayon. Sakit yung ulo ko. Pero wala pa naman akong ininom na gamot. Ano lang, Alaxan para sa sakit ng ulo. Tsaka ano. Para kasing... sige. Guys, pagod ako. Init. Galing ko lang labas. June 2, 2020, General Community Quarantine. Nakakalabas na yung mga tao, normal na yung business, pero new normal pa rin. Alam naman natin na medyo masama yung pakiramdam ko simula nung Sabado, nung namalingki ako. So, kahapon ininom ko ng tsaa, nakapasok pa ako sa trabaho ngayon, medyo bumalik naman, tapos madali ako mapagod, namla, hindi ko alam kung ano to talaga. Pero, lumabas ako, sobrang dami na ng tao sa labas. Doon nakamask naman ako. Hindi ko alam kung ano tong sakit na nararamdaman ko. Pero feeling ko, hopefully naman hindi. Kasi hindi naman agad mag-symptomatic kung COVID to eh. Pero, wala pa naman akong sore throat, yung lagnat lang pabalik-balik. Matagal ko nang ramdam yung hirap na mag-isad na mamuhay dito sa Manila. Pero nasanay na ako and parati ko na lang siyang ginagawang positive. Like, marami namang kaibigan, marami namang kakilala, marami namang magre-rescue. Pero this time na lahat ay nasa pandemic, mas ramdam ko yung mag-isa talaga. Ang hirap. Medyo masama yung pakiramdam ko but I have to go out para bumili ng sa palengke dahil wala na rin naman akong pagkain. Ito yung mga nabili ko ngayon, medyo halagang sobra din to sa 1,000. So, ang binili ko dito ay mga pampalengke. So, meron pa naman ako mga dilata at mga pagkain na walang sustansya. Pero kailangan ko lumabas kasi kailangan kong bumili ng pagkain na may sustansya. Hindi naman ako pwedeng mag-store dito ng mga gulay dahil nalalanta. Hindi naman ako pwedeng maglagay ng gulay ng isang linggo dito. So medyo masama yung pakiramdam ko pero ano na ako ng thermometer bago ako lumabas, 36.1 naman, kaya medyo malakas yung loob ko na kasi may thermometer ako dito sa bahay so matakas loob kong lumabas dahil alam kong pag kinuha yung temperature ko sa condo or sa mga establishment na makakapasok ako. So, hindi naman malakas yung lagnat ko. Medyo nananamlay lang. Pangatlong araw pa lang naman to ino-observe ko pa yung sarili ko. So, hirap, grabe. Madali akong mapagod. Ang init pa man din sa labas. Tapos, mas ramdam ko yung hirap. Yung crisis sa labas. Lalo na ngayon, ang daming nangyayari nitong linggo na to. Kaya hindi ko masyadong nag-upload. Yung insurance ko sa ProLife, kinancel ng walang abiso. Tapos, yung sa trabaho naman namin, nagtatanggalan na ng mga empleyado. Nagle-lay off na. Binabayaran naman pero hindi naman ako kasama. Hopefully hindi tayo makasama pero marami namang company but not in the middle of pandemic kasi ang hirap maghanap ng trabaho ngayon Ito lang naman yung binili ko. Bumili ako ng halagang 100 pesos na pangsigang na baboy pero ay hindi, manok pala to. 130 pesos na manok. Binili ko na kasi pwedeng prituhin, pwedeng tinola. At least ito pwede kong i-frozen to. Tapos bumili ako ng baboy halagang 100 pangsigang. Medyo puno naman yung YouTube
tutti bag natin. Talagang tinipid ko talaga yung pera ko na siguro 700 yung sa palengke na nagastos ko lahat. Sa looban, ito, 15 pesos na kangkong. Pwede ko tong hatiin pang sigang. Tapos yung isa pang, natin, kahit anong isaw-saw sa bagoong. Kailangan ko lang talaga ng mga madahon-dahon dito kasi purgang-purga na ako sa mga preservatives. Pag nagkasakit ako, walang panlaban sa sustansya. So, kailangan ko ng gulay talaga. So, may tinabi-tabi pa naman ako na 700 pesos. 50 na lang yung natira. Kailangan kasi ng cash sa palengke. Wala namang credit card sa palengke. Kailangan ko kasing pumasok sa looban ng palengke dahil mas mura doon kaysa doon sa labasan. Kaya risk talaga siya. So, ito, kung gusto mo makamura, papasok talaga sa loob. Since GCQ na, so wala na yung letra-letra. Wala na yung ABCD, na apelyido, na schedule, wala na. Kasi general GCQ na eh. So bumili ako ng kamatis. Ito, 15 pesos. So medyo nagmura na siya ngayong na GCQ na. Sana bumalik-balik na yung ekonomiya. Sinigang mix, nasa 10 piso yata to. Sampalok. 3 piraso, 5 piso. Saging, 5 piraso, 50 pesos. Parang tigsa 10 piso ang isa nito. Grabe ang mahal talaga dito sa Manila. Grabe. Parang minsan kung may hanap buhay lang talaga sa probinsya, kung may call center lang sa probinsya, naku, nandun na ako namumuhay. Nakikita ko na yung mga dahon-dahon doon sa mga kakahuyan habang nagtatrabaho ka. Pero wala. Ang hirap din kasi doon, walang source of income na malaki. Dito, malaki yung source of income sa Manila. Lahat naman gastos. Tapos bumili ako ng 10 pirasong itlog. Malalaki naman siya. Yan o. So, malalaki naman siya. So, 750 pesos per piraso. 10 piraso yung binili ko. So, 75 pesos. Minomonitor ko kasi talaga lahat ng gastos ko. Kaya ko binablog. Tapos, bumili ako ng 3 kilong bigas. Dahil wala na akong bigas eh. Konti na lang yung bigas ko. So, 3 kilong bigas. Ito, 56 pesos per kilo. Binili ko na yung mahal, dinurado. Dahil hindi na nga masarap yung ulam ko eh. Yung mga dilata. Wala na nga sustansya. At least kahit papano sa kanin, babawi ako sa kanin na mabango. Kahit pag naubusan ng ulam, may toyo or mantika, at least mabango yung kanin mo. Pwede naman eh. 15 pesos na bihon. Kasi meron namang sardinas dito, lalagyan ko ng bihon. Tapos may munggo pa ako nung nakaraan, diba? So, pwede ko siyang Ito yung mga bagay na pwede nating i-store ng pangmatagalan. Pero unahin natin yung madaling masira. Tapos bumili ako ng chili powder na 10 piso. Yun lahat yung nabili ko sa palengke. Arrange ko na lang itong hugasan dahil wala nang laman yung ref ko. Oh. So, ngayon nga, mahirap talaga, grabe. Ito, wala na kasi akong cash on hand. So, credit card na lang tong mga gamot. Kasi lahat ng mga bill ko ngayon ng sahod na to, binayaran ko na lahat, hindi ko na dinelay. Back to normal expenses dahil nga medyo na-delay nga tayo ng mga bill nitong nakaraang buwan. Ngayon, inuunti-unti ko nang i-back to normal yung ikot ng buhay. So, parang ganun. Credit card yung ginamit ko sa gamot dahil yung 700 ko kasi pinamili ko na sa palengke. So yung Biogesic is ito 75 pesos. 20 piraso isang banig. Bumili ako ng Maxvit na 4 na piraso. It's multivitamins. Pero mababa lang kasi ang vitamin C nito. So, bumili pa ako ng ibang vitamin C. So, ito, 378 pesos. 4 na piraso. So, 8. So, 32 tablets to. So, pwede na isang buwan to na inumin ko para lumakas yung resistensya ko. Tapos, bumili na rin ako ng sodium ascorbate Fern-C 500 mg na vitamin C to siya. Pero, yung hindi siya mahapdi sa tiyan, this is amounting to 217. So, total, 631 lang yung nabawas sa credit card ko dahil meron pa akong points sa Mercury Drug. Ginamit ko na kasi nga crisis, kailangan na natin gamitin kung ano man yung resources meron tayo. Kailangan natin magtipid. So, good thing nga, nakabili na ako ng mga gamit na yun sa add to cart.
challenge. Buti na lang nabili ko na sila lahat kasi those expenses were coming from extra money naman kasi. So, kailangan ko rin siya para dito sa loob. But overall, back to normal, ganito talaga kailangan nating magtipid. Lalo na ngayon, maawa nga ako sa mga natanggal sa trabaho dahil walang magawa. Binayaran naman sila, basic pay nila times years, na ilang years sila doon. Bis ako, kahit medyo ginalingan ko naman yung performance ko last year, yun kasi yung basis para magbawas, medyo safe tayo, pero may spot akong nakuha, at least paano, hindi ako ma-lay off, pero hindi pa rin siya assurance kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tong COVID na to, lahat pabagsak, lahat ekonomiya, crisis, global crisis, economic crisis, health crisis. Still, we have to survive every day by spending money. But the income itself is not sufficient. Buti, kahit paano, meron naman akong emergency fund kasi nga, ganun ako mag-isip kailangan nating mag-ipon dahil hindi natin alam. Halimbawa, pag nagkasakit ako or something na hindi maging disable ako ng ilang buwan, at least kahit paano, may emergency fund. At least kahit paano, meron na ako ngayong trabaho. Kailangan lang talagang galingan, mahalin yung ginagawa dahil sobrang hirap maghanap ngayon ng trabaho. Minsan nag-a-apply na nga ako dahil nga for plan B. Kasi dahil nakakapraning din mawalan ng trabaho tapos hindi ka naman pwedeng humingi ng tulong sa kamag-anak mo dahil kanya-kanyang laban na to. So, nahiya naman ako dahil medyo ako na nga yung medyo kahit paano sa kamag-anak namin, nakakaangat-angat ng konti. Hindi nila alam na naghihirap din ako. Mas lalo na sila. So, hindi ako maaasahan talaga yung mga kamag-anak ko kasi wala naman kaming kamag-anak na milyonaryo kasi mga urbuda, wala. May mga nasa abroad, syempre mga umuwi yun, syempre may mga sariling buhay yan sila, alangan aasa tayo. Maraming salamat guys dahil mga naiyak naman ako. Maraming nagchat-chat, maraming nangangamusta nung nag-post ako na hindi ako makapag-live at hindi ako makapag-upload ng mga maraming video. Sobrang dami ko ng backlogs, hindi lang ako makapag-edit dahil sobrang sama na pakiramdam ko, masakit yung ulo, nakahiga lang ako, ino-observe ko lang to dahil baka pagod to dahil nag-install ako ng LED light nitong buong bahay, naglinis ako, baka sa pagod lang to, nalipasan din ako ng gutom dahil sa paglilinis. Sobrang hirap mag-isa, I am telling you. Na I always said to myself na it's advantage to be alone. Kasi pwede ako mag-decide saan ako pupunta, anong gagawin, magkalat ako sa bahay, hindi ako maghugas ng pinggan. Walang nakikialam sa akin, I can decide all by myself. But being alone is not actually a negative thing. Pero maramdaman mo siya yung loneliness when it comes to mga ganitong bagay na wala kang, lalo na tulad niyan, masakit yung likod mo. Paano ka, alam mo yun, doon mo maranasan na, oh my God, hindi ko malagyan ng haplas yung likod ko or ointment. Doon, kasi hindi mo naman abot yung likod mo, doon ko na-realize minsan na sobrang hirap mag-isa talaga. But most of the time, hindi naman araw-araw nagkakasakit, most of the time, mas nag-enjoy ako na mag-isa dahil you have the freedom, the decision making. Pero every time na tulad nito, masama yung pakiramdam ko, but I have to go out to buy such thing for myself to survive. And I have to go out kasi nga wala na namang ibang mautusan. Kachat ko nga si Princess, wala rin siya magawa dahil nandun lang siya, puro advice lang, ganyan. So, ganun lang pala. Yun lang naman, siya lang naman kaibigan ko So, na medyo, alam mo yun, alam niya kung ano yung mga karakas ko sa buhay. So, every time mag-feedback ako sa kanya, nag-feedback rin siya sa akin. Medyo, ay nako, nakakaiyak to. Sobra. Ayoko maging negative dito sa vlog na to, pero ang hirap kasi. Ang hirap. Kaya natin to kung wala lang talagang pandemic. Ako, sa tagal ko na dito sa Maynila na nakipaglaban para mabuhay, sa dami ko ng trabaho na pinasukan, sa dami ko ng hirap na dinanas, hindi ako sumuko, pero parang minsan sa ganito, in the middle of pandemic, which is new to us, na nag-a-adjust pa tayo, nasa labas, ang daming tao, alam mo yun, na may laban na nga sa COVID, sa labas, pati pa sa loob ng trabaho, may laban pa para makasurvive at tumagal, dahil unti-unti na natin naramdaman yung crisis ngayon. Marami ng mga tao natatanggalan ng trabaho. Marami ng mga middle class na naghihirap. 18,000 na ang nagiging positive. Nakakaiyak lang for myself dahil nga parang all throughout kailangan ko maging makasarili.
gustuin ko man tumulong sa iba para maka alauna imedya na ng hapon. So, bali, magsisigang siguro ako ngayon. Medyo emotional lang ako dahil habang namalengke ako, ang init, kita ko yung mga Lala Move na delivery talagang nakipagbuno para mabuhay, yung mga angkas na hindi na nag-aangkas kundi nagde-deliver na lang. Tapos yung sobra, hindi lang ako na nahihirapan ako kung hindi ko i-compare yung sarili ko sa iba, nahihirapan ako, pero may mas nahihirapan pa. Pero ano magagawa ko, hindi ko sila matutulungan. Kailangan natin maging selfish ngayon. Dahil hindi natin pwedeng iasa sa iba. Maging masama man sasabihin natin na magiging selfish in the middle of pandemic, kailangan natin mapagbigay, pero in reality hindi. 'Di ba? Maraming mga positive na, maraming mga maraming tumutulong, pero they are capable of helping. 'Di ba? Ako hindi eh. Gustuhin ko man sa sarili ko na tumulong, may nakikita akong yung lalo na yung mga naglalala move na ganun, na yung mga nagagrab, food panda, sobrang init sa labas. Nasa baba, nasa harap ng lobby ng condo na ang tagal babain ng mga umorder, naaawa ako. Pero wala akong magawa kasi nga I'm not equipped. I'm not equipped and capable enough to help. Kasi nga ako sa sarili ko, survival of the fittest din. Hindi ko alam kung kailan malilay off dahil nga pati yung BPO industry, unti-unti na rin nararamdaman yung pagbagsak ng ekonomiya. Unang-una, yung food and hotel industry. Ang daming na lay off. I was under the impression that the BPO company will not get destructively affected by this pandemic, but unti-unti dahil naramdaman na namin dahil nagbabawas na kami ng mga empleyado. Pasalamat nga ako at ginalingan ko 2019 ng performance ko dahil gano'n naman talaga ako, competitive ako sa buhay kasi nga pumapasok ka na naman sa trabaho at namasahe at naggumastos ng pagkain, galingan na sa trabaho, gagalingan na lang natin sa trabaho. So yun kasi yung thinking ko, do I have an attitude like hindi masyadong rude ako talaga pag alam mo yun, meron naman akong behavioral talaga challenge. But when it comes to trabaho, wala naman silang masasabi sa akin. Kaya I'm confident enough na meron akong spot para tumagal dito sa trabaho na to. But how long? Kasi di natin alam kung hanggang kailan yung laban ng pandemic na to eh. Kahit sabihin natin na fully operational yung building namin sa Taguig, paano ako makakarating dun? Iwala ang public transportation, 'di ba? Tapos kung ang company naman magpahatid sundo naman, parang nagko-cost cutting na nga, di ba? Parang, ay nako. Well, anyway, ayoko na magdrama dahil sobrang haba na kailangan ko pang magluto ng sinigang. Hugasan ko muna guys yung mga pinamili ko. Kasi i-ref ko tapos magsisinigang muna ako. Hindi na muna ako magbablog pag sa sinigang dahil kailangan ko nang humigop ng sabaw dahil ang sama na ng pakiramdam ko. So, ito lang lahat ng mga nabili ko. Yan. Tapos bigas. Yan. Puno naman to. 2,000 years later. Yan guys, medyo lumuwag-luwag yung pakiramdam ko ngayon na medyo nagdrama ako kanina, pero ang sarap sa pakiramdam nung nakita ko na may laman na naman yung bigasan ko. So, 3 kilo to. So, ito yung lagayan ko. So, may laman na siya. Medyo lumuwag-luwag na ang aking pakiramdam kahit papano. Tapos ito mga to, nilagay ko na yung itlog ko dito. Yung itlog na binili ko, ayan. May laman ulit siya. There. Yan, pagpasalamat natin yung mga ganitong bagay na maliliit na dumarating. Na kailangan nating be grateful sa lahat ng mga bagay na dumarating sa'yo kahit maliit man yan o malaki. So, ayusin ko lang to lahat ng mga kalat na to, tapos magsisinigang na ako. Hindi na muna ako mag-vlog pag sisinigang ko kasi nga kailangan ko na rin humigop ng sabaw. Tsaka marami na rin naman kasi ako mga vlog na hindi ko pa na-edit. So,
Huwag kayong mag-alala.